Okay, so i-mute muna natin lahat ha. May naririnig si teacher na nagpupo sa background. Okay, so para po sa araw na ito, para sa ika-8 linggo ng ating pong pag-aaral, papag-aaralan po natin at ang layunin po natin ay makapagpapahayag ng mga ideya sa pamamagitan ng iba't ibang simbolo. Sa katapusan daw po ng gawain, inaasahan na kayo daw po ay nakapagtatala ng mahalagang detalye sa mga napakinggang tekstong pasalaysay, gaya ng tauhan, tagpuan, at pangyayari. Number 2, nakapagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tunay na bagay, mga larawan o kilos o galaw. Number 3, nakapagsasabi kung ang magkatambal na salita ay magkasing tunog. Okay, so para po sa ating unang gawain, lagyan daw po natin ng MK ang parehas na salita kung ito ay magkasing kahulugan. MS naman kapag magkasalungat o magkaiba. Okay. Sige po, number 1, maganda, pangit. Okay. Yan po bang dalawang salitang yan ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Okay. Pag sinabi po ba natin na magkasing kahulugan, okay. Kapag sinabi po natin na magkasing kahulugan, ibig sabihin ang dalawang salita ay may magkaparehas ng kahulugan. Ibig sabihin, pareho sila ng ibig sabihin yan. Okay, so number 1, maganda, pangit. Magkapareho po kaya sila ng kahulugan o magkaiba? Okay, hindi. Kaya sila ay magkasalungat. Very good. Okay, lagyan po natin ng... Okay, so ang dalawang salitang ito ay magkasalungat. Kaya siya ay MS. Okay, next. Mabagal. Mabilis. Ano kaya yon? Magkasalungat o magkasing kahulugan? Sige nga, gayahin niyo nga si teacher. Gayahin niyo si teacher ha. Mabagal. At mabilis. Okay, yan po ay magkasalungat o MS ulit. Next. Mabuti, mabait, mabuti. Ano kaya yon? Kapag sinabi nating mabait, anong katangian kaya yon? Okay, yan po ay magkapareho o magkasing kahulugan. Okay, next. Mahal, mura. Mahal, ibig sabihin masyadong maraming pera ang kailangan. Kapag mura naman, kaunting pera ang kailangan. Okay, magkapareho o magkasalungat? Magkalungat. Magkasalungat. Very good. Okay, next. Tignan niyo yung kamay ni teacher ha. Maliit, pandak. Maliit lang, pandak. Maliit lang, maliit. Tsaka pandak. Ano kaya yon? Kaparehas. Magkaparehas. Very good. O magkasing kahulugan. MK. Ayan. So, paano natin nalaman na ang dalawang pares ng salita ay magkaparehas ng kahulugan o magkasalungat? Okay. Inaalam natin ang kahulugan ng bawat salita. Okay po. Next tayo. Okay, so balik-aral tayo. Bilugan daw po ang naiibang salita sa bawat bilang. Okay, tatawag po si teacher ng isa kada numero. Kayo po ang magbibilog ng naiibang salita. Okay, Liam Wayne, ikaw po. Parang ano yan na? 80. Sige, basahin natin ha. Nanay,
Hindi healthy. nene, Ay, makinis ka. nanay. Alin ang naiiba sa kanila? Yes. Nanay, Kasi nga, nene, nanay. Okay, very good. Ang naiibang Nene. salita ay nene. Very good. Next. Number 2. Basahin mo nga po tapos sagutan. Okay, Lay Marie. Number 2, basahin mo at sagutan. Papaya. Papaya. Ito po. Payong. Payong at papaya. Lay Marie, alin ang naiibang salita dyan? or eat. Payong. Okay po, bilugan mo nga. Kaya mong bilugan, Lay Marie? Okay, very good. Si Ren Cyrus ang sumagot. Okay, so medyo burahin muna natin tong isa. Okay, sige, si Ren Cyrus naman. Ayun yun, no? Yun lang yun eh. Teacher, Si Ren Cyrus, anong po yan? MTV po. Okay, Ren Cyrus, basahin mo tapos bilugan ang naiibang salita. Nasaan si Ren Cyrus? Okay, alin dyan ang naiiba, Renz? Renz po muna, ha? Okay, galunggong ang naiiba. Okay, next. Basahin mo nga po at sagutan, Princess Colleen, number 4. Basahin mo na, Colleen, ha? Papa. Meeting. Meeting. Alin ang naiiba? Ngayon, ngipin, ngipin. Okay, ang naiiba ay ngayon. Next, number 5, Liam Eidler. Number 5, basahin mo nga po. Ang teacher mahina eh. Mahina Basahin po. mo ng number 5. No, basahin mo muna first. Basahin mo muna. Louder. Radio. Louder. Radio. Hello. Okay, so alin po na yung iba? Radyo, relo. Okay, very good. So ang sagot ay relo. Okay, so ngayon naman ay pakikinggan natin ang isang kwento. Ito ay makikita natin sa pahina 65 ng inyong module hanggang 69. Okay, so para sa pagkakataong ito, imumute ko po muna kayong lahat para hindi po tayo masyadong maingay habang nagbabasa ako. Naintindihan po? No. Okay. Frontliner ang nanay at tatay ko. Kwento ni Ginang Bebot V. No. Simula noong dumami ang kaso ng mga nahawa ng coronavirus, bihira na naming makasama sina nanay at tatay sa hapagkainan, maging sa pagtulog. Minsan, naisip ko, mahirap pala kapag ang magulang mo ay parehong nagsisilbi sa gobyerno. Si nanay ay isang nurse sa isang pampublikong ospital. Si tatay naman ay pulis. Isang araw, umupo ako sa labas ng bahay. Inabangan ko ang pagdating nila. Nilapitan ako ni Lola. Jenny ako, hindi ka pwedeng lumapit o magmano sa nanay at tatay mo. Ang sabi ni Lola kay Jenny, bakit po Lola?
Tanong niya. Kasi ako, ang nanay at tatay mo ay galing sa labas. Marami silang nakakasalumuhang tao. Hindi tayo sigurado na baka may dala silang virus. Maaari tayong mahawa lahat. Paliwanag ni Lola. Kaya po pala sa tuwing sila ay dadating, iniiwan nila ang sapatos nila sa labas at diretso pasok sa palikuran, sabi ni Jenny. Oo, ako. Kailangan muna nilang linisin ang buong katawan nila dahil maaaring kumapit sa damit, balat o sa buhok ang coronavirus. Kailangan din nilang labhan ang kanilang mga sinuot upang hindi maihalo sa mga damit natin. Muling paliwanag ni Lola. Lagi mong tatanda ang ugaliing maghugas ng kamay bago hawakan ang mukha at magsuot ng face mask kung ikaw ay lalabas. Simula noon, naibsan na ang bungkot ni Jenny. Frontliner ang nanay at tatay ko. Bayani silang dalawa. Wika niya. Okay, so narinig niyo po? Sige nga. Sagutin niyo po yung mga tanong muna ni teacher bago po yung mga tanong dito po sa ating pong module. Okay. Ano ang pamagat ng ating kwento? Ano ang pamagat ng ating kwento, Robs Alexis? Unmute mo na, Robs Alexis. Okay, ayan na, okay na, okay na. Anong pamagat ng kwento, Robs Alexis? Frontliner ang nanay at tatay ko Very ni good. Baby. Okay, yun po ang pamagat ng ating kwento. Okay, ibigay nga po yung mga tauhan sa kwento. Sino yung dalawang tao na nag-uusap sa kwento? Chanel. Kung may nag-uusap din sa kwento. Pag sinabi nating tauhan, sila yung nasa kwento, yung mga tao o yung mga bida sa kwento. Okay, Chanel, sino yung dalawang tao na binanggit doon? Ano? Tatay! Si tatay? Sino pa? Sino yung kausap doon ng bata? Okay, Leoniel. Ikaw nga po, Leoniel. Okay, sino yung dalawang bida sa kwento o yung tauhan sa kwento? Jenny at si Lola. Very good. Si Jenny at si Lola. Okay, sige. Saan kaya nangyari yung kwentong yun? Saan kaya nangyari ang kwentong yun? Okay, nasan si Prince? Prince Matthew? Saan kaya nangyari ang kwentong yun? Bahay po. Very good. Sa bahay nila Jenny. Okay, so ano nga daw ang trabaho ng tatay ni Jenny? Okay, Prince Jariel. Ano ang trabaho ng tatay ni Jenny? Police. Police. Very good. Okay, ano naman ang trabaho ng mama ni Jenny? Joe Louie. Ano daw po yung trabaho ng mama ni Jenny? Sige, si Destiny na lang. Tulungan tayo, Destiny. Ano daw pang ang trabaho ng mama ni Jenny? Anong pangalan? Ano trabaho ng nanay mo? Nurse! Okay, very good. Nurse ang kanya. Nurse po. Nanay. Okay, ngayon naman, sagutan natin yung mga tanong na nasa pahina 67 ng ating pong module. Okay, sabay-sabay na tayong magsasagot ha. Bilugan nyo na dyan. Tapos ako magbabasa dito. Okay po? Okay, so number 1, ano ang pangalan ng bata sa kwento? A. Johnny. B. Joni. C. Jenny. D. Jelly. Jenny. Huwag maingay. Bilugan nyo na lang po dyan. Ikaw mo na lang. Jenny. Opo. O sige, next. Number 2.
Sino-sino ang tinutukoy na frontliner sa tekstong narinig? A. Lola at Jenny. B. Nanay at tatay. C. Lola at nanay. Letter D. Tatay at Jenny. Sino na? Yan. Okay, next. Number 3. Saan nagtatrabaho ang nanay? A. Grocery. B. Palengke. C. Hospital. Letter D. Opisina. Very good. Okay, number 4. Ano ang trabaho ng tatay ni Jenny? A. Sundalo. B. Pulis. C. Tanod. Letter D. Doktor. And, huwag maingay. And number 5, bakit pinagbawalan ni Lola si Jenny na yumakap o magmano kay nanay at tatay? A. Baka may nakasalunguha sina nanay at tatay na may dalang virus at maaari siyang mahawa. B. Baka magalit sina nanay at tatay dahil pagod sila sa trabaho. Opo, maingay po. Letter C. Baka pagod na sina nanay at tatay at gusto nang matulog agad. O letter D. Baka ayaw ni nanay at tatay na makasama siya. Ano yung tamang sagot? Bakit? Okay, sagutan natin ha. Bakit? Okay, checkan niyo po yung gawa ninyo kung tama. Okay? Number 1 daw, ano daw pangalan ng bata sa kwento? Ang sagot ay letter C. Jenny. Okay, next. Sino-sino daw ang tinutukoy na frontliner sa tekstong narinig? Sino nga daw? Letter B. Nanay at tatay. Next, saan daw nagtatrabaho ang nanay? Dahil siya ay nurse, kaya siya ay nagtatrabaho sa letter C. Hospital. And number 4, ano daw ang trabaho ng tatay ni Jenny? Ang tatay ni Jenny ay pulis. Very good. Okay, next. And number 5, bakit nga daw pinabawalan ni Lola si Jenny na yumakap o magmano kay nanay at tatay? Letter A. Baka may nakasalunguha sina nanay at tatay na may dalang virus at maaari siyang mahawa. Okay? So next, lagyan daw ng check ang patlang kung ang mga detalye na binanggit sa teksto na may kinalaman sa COVID-19 at X naman kung walang kinalaman dito. Okay po? Okay, so number 1, sa tuwing sila ay dadating, iniiwan nila ang sapatos nila sa labas at diretso pasok sa palikuran. Okay, ito kaya ay may kinalaman sa COVID-19? Check o X? Ay, ginamit. COVID-19. Sagutan na natin. Check o X? Check. Okay, check. Check. Next, number 2, maaring lumabas at mamasyal sa parke. Nabanggit ba to kanina? May kinalaman ba ito sa COVID? X. Yes, very good. Next, number 3, kailangan muna nilang linisin ang buong katawan nila dahil maaaring kumapit sa damit, balat o sa buhok ang coronavirus. Check o X? Check. Okay. Check. Number 4, kailangan din nilang labhan ang kanilang mga sinuot upang hindi maihalo sa mga damit natin. Check o X? Check. Check. And number 5, lagi mong tatandaan, ugaliing maghugas ng kamay bago hawakan ang mukha at magsuot ng face mask kung ikaw ay Uy, lalabas. nene, Check o X? are you studying or Check. playing? Check. Oh, tinan mo yan. Very good. Okay. So ngayon, ibigay daw ang kahulugan ng mga sumusunod na salita
Gabay ang mga pantulong na larawan. Piliin sa kahon ang sagot at isulat ang inyong sagot sa patlang. Yan po ay nasa page 75 ng module. Okay, nakita niyo yung picture sa number 1. Ano ang nakita ng bata? Ahas. Ahas. Okay, may ahas siyang nakita. Kaya siya ay nasindak. Ano kaya ang ibig sabihin ng nasindak? O ikaw nakakita ka ng ahas. Ano yung mararamdaman mo? Nagulat. Nagulat? Ano pa? Bukod doon. Kasi mababaw lang yung nagulat eh. Alapit sa'yo yung ahas. Anong mangyayari? Anong mararamdaman mo? Takot. Matatakot ka. Very good. Okay, so ikaw ay matatakot or nasindak. Ibig sabihin ay Umusog ka sa lamesa, umusog. natakot. Okay, next. Hindi maririnig dyan eh. Hapagkainan. Okay, tignan niyo yung larawan. Ano pa dito? Ano kayang ibig sabihin ng hapagkainan? Ano daw ibig sabihin na pagkain? Mesa. Okay, Mesa. very good. Yan ay mesa. Wait lang po, hahanapin ko yung maingay. Mesa. Oh. Iba yung table mo. Okay, so ang sagot ay mesa o sa mesa. Ayan. O next, nagkukumpuni. Ano kaya yung ginagawa dyan ng Ayun. lalaki sa larawan? Ayaw. Okay, siya ay Ayaw. ayos. Ayan. Ayaw. Okay, o next, nalanta. Ang halaman ay nalanta dahil hindi tiniligan. Anong nangyari? Tignan niyo yung dahon. Anong nangyari sa halaman na yan? Namatay. Namatay o kaya ay nabulo. Mamaya ka na magsagot. Tapos. Yan, Niyapos. niyapos. O, tignan niyo yung larawan. Niyapos. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Yakap. Iyakap. Very good. Or yakap. Okay po, naintindihan? So, paano po natin nalaman yung kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng anong ginamit natin dito? Kaya nalaman niyo ang mga salita. Pakinggan niyo yung tanong ni teacher bago kayo sumagot, ha? Okay. Ano ang ginamit natin dito? Kaya nalaman natin ang kahulugan ng salita. Ano yung nandito? So, bigyan na ano ni teacher? Larawan. Okay po, very good. Gumamit po tayo ng larawan para malaman natin ang kahulugan ng salita. Okay po. Next. Okay, so ayan. Tandaan daw, nakakatulong daw ang paraan ng pagbibigay ng kahulugan o kasalungat na kahulugan upang mas makilala at maunawaan ang mga salita. So, kagaya ng ginawa natin kanina, nagbigay tayo ng dalawang salita na magkasing kahulugan para maintindihan natin yung ibig sabihin ng isang salita. Maari din naman yung kasalungat para mas maintindihan din natin ang mga salita. Maari din daw tayong gumamit ng mga palatandaang nagbibigay kahulugan o context clues. Paano po yun? Okay, so halimbawa, pakinggan po si teacher ha. Ano ang ibig sabihin o ano ang kahulugan ng salitang batugan? Hindi po sasagot si mami ha, bata lang po. Alam niyo na po ba yung salitang batugan mga bata? Wala pong sasagot mga mami ha, please. Wala po, bata po ang dapat na nakaano. Hindi niyo pa po narinig. Okay, sige. Alamin natin ang kahulugan ng salitang batugan sa pamamagitan ng context clues. Okay, gagamitin ni teacher sa pangungusap ang salitang batugan. Tapos, kailangan malaman nyo kung ano ang ibig sabihin nun. Okay po? Okay. Ang bata ay batugan. Wala siyang ginawa kundi matulog at kumain. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang batugan? Walang ginagawa kundi kumain, matulog, maglaro. Ano kaya ibig sabihin nun? Nagsisimula siya sa letrang
Dali. Walang maingay mga mami ha. Ano ibig sabihin? Okay. Walang ginawa kong kumain. Tsaka Nagsisimula siya sa letrang T. Ano daw po? Dali. Tamad. Tamad. Very good. Ang salitang batugan, ano ang ibig sabihin ng batugan? sabihin ay tamad. Okay po. O, next. Ulitin ko mga mami, wala pong mag-didictate ng sagot. Okay po? Walang didictate ng sagot. Please po. Okay, next. Balingkinitan. Okay, tingnan po natin ang salita. Basahin niyo po yung salita Balingkinitan. Ano kaya ang ibig sabihin ng balingkinitan? Okay, gagamit po ulit si teacher ng context clues. Kapag sinabing context clues, yung sagot nandoon sa loob ng pangungusap. Okay, halimbawa, ang batang si Ana ay balingkinitan. Mahina kasi siyang kumain, kaya maliit lang ang kanyang braso at ang kanyang mga binti. Ano kaya ang ibig sabihin ng balingkinitan? Mahina kumain. Ano kaya mangyayari sa katawan ng batang mahina kumain? Sige nga po. Papayat. Very good. Okay, kaya ang ibig sabihin ng balingkinitan ay payat. Yung mga Okay po, naintindihan? Paano nyo nalaman ng salita? Ang ibig sabihin ng salita sa pamamagitan ng context clue. Dahil Okay po? makain. Opo, very good. Okay, next. nakain ko na. Kapag Isipin mo Dito kung po si ano Carl ni Kuya. Pinitan. Ayat. Okay, ito naman po, basahin daw ang mga piling pangungusap. Bilugan daw po ang mga salita na sumisimbolo sa Valenzuela. Okay, number 1. Ang buong mag-anak ay maagang nagigising upang maghanda sa kanilang pagsisimba sa simbahan ng San Diego de Alcala sa Pulo. Okay. Alin kaya dyan yung salita na sumisimbolo sa Valenzuela? Okay, sasagutan na po ni teacher ha. Okay, ang sagot po dyan ay simbahan ng San Diego de Alcala. Yan po. Okay, next number 2. Matapos magsimba ay mamimili ang nanay at tatay ng kanilang kakailanganin habang ang kapatid naman ay nasa polo park. At doon masayang nalilibang habang nag-aantay sa pagbabalik ng kanilang mga magulang. Okay, alin kaya dyan yung salita na tumutukoy sa Valenzuela or sumisimbolo sa Valenzuela? Okay, ito pong Polo Park. Kasi sa Valenzuela lang makikita ang Polo Park. Okay, next tayo. Tatay, wag nating kalimutan ang bilin ni Bunso. Maingay, nag-aaral kami dito. Saglit lang po, may maingay. Okay, wala pong mag-unmute pag hindi ko po tinawag yung pangalan. Okay po? At pagkatapos ko pong tawagin yung pangalan at nakasagot na, paki-mute po ulit. Para hindi po tayo paulit-ulit. Okay, tatay, wag nating kalimutan ang bili ni Bunso. Bilhan daw natin siya ng putong pulo. Okay, yan po ang isa sa pagkakakilanlan o sumisimbolo sa Valenzuela ang putong polo o pulo. Okay, next. Sige, nanay, damihan na natin ang bili
para mabaon natin sa ating pamamasyal mamaya sa family park. Okay, so family park. Ayan, kasi ang Valenzuela ay kilala din po sa family park na makikita sa saan kaya yan? Sa Karuhatan. Okay, next. Hindi ba't naipasyal na namin kayo sa Valenzuela People's Park noong nakaraang linggo? Okay, alin kaya dito yung tungkol sa Valenzuela? Yan ay ang Valenzuela People's Park. Ayan. So, alam ko, nakapunta na kayo dyan sa Valenzuela People's Park. Okay, so next tayo. Okay, so kunin po yung module nasa page 79. Basahin daw ang tugma sa bawat kahon na inyo na rin napakinggan kanina. Kulayan ang kahon ng kulay luntian. Ano yung kulay luntian? Ito ay kulay ng dahon. Ano yung luntian? Ay, ang luntian pala ay kulay ng langit. Langit. Blue. Okay, kung ang pangasalita nakasalungguhit ay magkasing tunog o magkatugma. Okay, luntian. Okay, sagutan niyo po Tignan niyo lang po yung mga naka-bold na salita. Ikaw at ako ay Okay, yan po is kulay po ng dahon. Pag kulay ng dahon, ano yun? Walang mag-unmute hanggat hindi ko tinatawag ang pangalan. Ano, lumaki, malusog. Ano, parehas o hindi? Okay, di ba dati po napag-aralan na po natin yung mga salita na magkasing tunog o magkatugma. Ibig sabihin, pareho sila ng tunog. Maaring sa dulo, maaring sa unahan, o kaya ay sa gitna. Pero sa pagkakataong ito, ang hinihingi ni teacher dito ay magkasing tunog sa dulo. Kailangan yung dulo niya ay pareho ng pantig o pareho ng tunog. Okay po? So kapag pareho sila ng tunog sa dulo, yan ay kukulayan natin ng luntian o berde o green. Pero kapag hindi po magkasing tunog o magkatugma, hindi po natin kukulayan. Okay, pencils up po kapag tapos na. Tignan po natin kung sino-sino na ang tapos. Okay, naka-pencil up na si Prince Matthew.
Si Destiny, naka-pencils up na rin. Ma'am, not yet pa po si Destiny. Natin pa po ba? Sige po. Okay, si Robs Alexis. Okay, last 1 minute po para sa gawain na to. Tapos na. Okay po. Mali ka dito. Hindi ka makasinta. Sorry, teacher. Mali po ako dyan. Dali ko lang yun. Green. Okay, ready? Sagutan natin? Okay, so number 1, lumaki, malusog. Magkapareho po ba sila ng tunog sa dulo? Lumaki, malusog. Oo o hindi? Hindi. Hindi po. Okay, next. Don't take. Kukulayan po ba natin yan ng green? Kulayan mo ba? Hindi po. Hindi po. Okay, next. Kailangan katawan. Okay, magkasing tunog po ba? Kailangan katawan. Opo. Okay, magkasing tunog po ba? Apa. Opo, kaya yan po ay kukulayan natin ng green. Okay, kulayan po natin ang kahon ng green. Okay, so ganyan na lang po yung kay teacher ha. Kasi pag kinulayan niya lahat yan, hindi niyo na makikita. Okay, next, number 3. Palagi, munti. Okay, yan po ba ay magkasing tunog o hindi? Palagi, Apa. munti. Very good. Yan ay magkasing tunog. Okay, next. Kailangan resistensya. Magkasing tunog po ba o hindi? Hindi. Okay, next. Isa-isip, maiwasan. Isa-isip, maiwasan. Hindi. Magkasing tunog? Okay, hindi din. So, yan lang po ang magkasing tunog, yung pangalawa at ang pangatlong salita. Okay, so para po sa inyong takdang aralin, ayan, lagyan daw ng check kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan, X kung hindi. Anong page ka na? Okay, para po sa week na to, ang pag-aaralan po natin ay ang aking pangarap. May naririnig po tayo sa background na hindi dapat. Okay, so ayan, ang aking pangarap para po sa ating week number 8. Ang layunin po natin na ipagmamalaki ang sariling pangarap o ninanais sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamaraan. Okay. So kung ano yung pangarap natin, mamaya ipapakita natin. Okay, pero bago po yan, pakinggan po natin ang isang awitin na dati na po ninyong napakikinggan, pero minsan pa pakinggan po natin. Siguro maaari na ninyong sabayan yan. Gusto kong maging guro upang mabuting asal
So nakita niyo po yung video natin kanina? Okay, so ano-ano yung mga pangarap na binanggit kanina? Sige nga, magbigay po ng isa. Liam Wayne, Teacher, Teacher. pulis. maging pulis. Okay po. Isa lang muna, isa lang. Bigyan natin yung iba. Okay, next. Okay, Princess Colleen, maging, naka-mute ka pa, Princess. Teacher po. Okay, maging teacher. Okay, nasa naman si John Sander. Ano daw yung mga ibang mga pangarap na binanggit doon kanina sa awit? Lagi? Dito po. Pamulo. Very good. Maging pangulo. Okay. Nasaan naman si... Okay, Mia. Tristan Mia. Ano yung binanggit kanina na pangarap daw doon? Maging Maging manggagamot or doktor. Okay. So ngayon, tingnan natin. Tukuyin daw kung sino-sino ang mga nasa larawan. Okay, sino kaya ito? Sino to? Hindi ko alam. Sino po ito? Luxin. Si Angel Locsin. Tingnan natin. Okay, tama. Next, sino to? Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Ayan. Okay, next. Sino to? Sino yan? Si Mayor Isko. Okay, ay, sino yung mayor natin? Anong pangalan? Okay, si Mayor Rex Gatchalian. Okay, next. Eto, sino kaya ito? Catriona Gray. Ang ganda, di ba? Oh, eto, sino to? Ricardo Dalisay. Cardo Dalisay. O si Coco Martin. Ayan, si Cardo Dalisay na yung pangalan niya. Hindi na Coco Martin. Okay, ayan. Katulad mo, minsan din silang naging bata. May mga pangarap din sila na gustong matupad. Okay. At dahil sa kanilang pagsisikap, natupad nila ang kanilang mga pangarap. Teacher, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang pangarap? Ayan. Kapag sinabi natin pangarap, wait lang, may maingay ulit. May bata pa akong naririnig. Mute natin ulit lahat, ha? Ayan, okay. Kapag sinabi nating pangarap, ay ibig sabihin niyan mga bagay na nais mong magawa, makamit, at matupad sa iyong buhay. Okay. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, ano yung gusto mong maging paglaki mo? Liam Ivler. Police. Wow, gusto ni Liam Ivler na maging pulis. Okay, next, si Chanel. Ano ang gusto mo paglaki mo, Chanel? Maging? Maging doktor. Very good. Okay, next. Nasaan naman po? Okay, Mark Nino. Hi, Mark Nino. Anong gusto mo paglaki mo, Mark Nino? Sige nga. Ay, ayaw magsalita ni Mark. Okay, si Sunshine. Anong gusto mo paglaki mo, Sunshine? Ano po? Naka-mute ka, Sunshine? Anong gusto mo? Maging? Pulis. Wow, gusto niya maging pulis. Okay, nasaan naman si... Okay, where is Tristan Mia? Mia, what do you want when you grow up? A teacher. Oh, you want to be a teacher. Just like me. How about Liam Wayne? Ano ang gusto ni Liam Wayne paglaki niya? Maging manager. Manager. Okay, maging manager. Si
Prince Matthew. Ano ang gusto mo paglaki mo, Prince Matthew? Maging pulis. Okay, si Destiny. Ano ang gusto ni Destiny paglaki niya? Police! Wow, maging pulis. At tatapang niyo ah. Okay, si Robs Alexis. Ano ang gusto mo paglaki mo, Robs Alexis? Nakamute ka, Robs. Fisherman! Maging Fisherman! fisherman. Okay, galing ah. Okay. So yan po yung mga iba't ibang mga pangarap ninyo. Okay, ngayon? Ayan, nagawa na natin. Okay, sige. Anuhin po natin ha. Pikit kayo sandali. Sa loob ng 1 minuto, iisipin ninyo yung magiging pangarap ninyo paglaki at ano kaya yung gagawin nyo para matupad nyo yung pangarap ninyo. Kailangan nakapikit kayo ha for 1 minute. Okay, our timer starts now. Yung muling pikit. Isipin nyo kung ano yung gusto nyo maging paglaki at saka ano yung dapat nyong gawin para matupad yung mga pangarap ninyo sa paglaki ninyo. Okay po? May nakikita si teacher, nakangiti na. Ibig sabihin, natutuwa siyang ma-imagine or maisip ang kanyang pangarap paglaki. Nice. Saan ako? Okay, tapos na. Tapos na gamitin ang ating pong imagination sa ating pangarap. Okay, tingnan natin. Okay. So dito sa module, pahanap po ito. Iguhit daw sa loob ng kahon ng iyong pangarap at kulayan ito. Okay? Teacher, anong page po? Kayo po ay may 5 minutes para magawa yan. Ang page po ay nasa 217. Okay, our timer starts now. Ano page po? 217 po. Okay, so i-drawing nyo yung inyong pangarap at kukulayan nyo.
Okay, so ayan. Tignan po natin ang inyong mga gawa. Okay, so ibahagi mo ang iyong iginuhit. Sabihin po ano ang iyong pangarap at bakit ito ang gusto mo sa iyong paglaki. Okay, may I see? Okay, Robs Alexis, patingin nga po ng iyong gawa. Okay, ayan. Sige po, Robs Alexis, sabihin mo nga sa amin kung ano ang iyong pangarap at bakit yan ang gusto mo paglaki mo. Okay, si Robs Alexis muna magsalita ah. Okay, Robs Alexis. Okay, yung gusto niya ay maging fisherman. Bakit yan ang gusto mo maging paglaki mo, Robs Alexis? Kasi favorite ko. Ano po? Favorite ko po fish. Ah, kasi favorite mo yung fish. Okay, so next. Nasa naman si... Okay, Prince Gerald. Sige nga, Prince Gerald. Ipakita ang iyong gawa. Hindi ko nakikita. Okay. Sabihin mo nga sa amin, Prince Gerald, kung ano ang iyong pangarap. Ano daw ang iyong pangarap, Prince Gerald? Police. Maging pulis. Bakit yan ang gusto mo paglaki mo? Para huli yung mga masamang tao. Okay, para huhulihin niya yung masamang tao. Okay, nasaan si Ren Cyrus? Ren Cyrus? Ren Cyrus, ano ang gusto mo paglaki mo? Nakamute ka pa, nakamute ka pa. Ano yan? O, Ren Cyrus, maging seaman. Bakit po gusto mo maging seaman? Bakit daw? Para, ano, dali. Para ano? Para papasyal? Papasal. Okay. Gusto mo maging seaman? Alam niyo po ba yung trabaho ng isang seaman? Nakasakay sila sa malaking barko. Tapos kung saan-saan silang lugar nakakapunta. Kaya lang, ilang buwan sila na nakatira sila dun sa barko. Ibig sabihin na sa dagat sila. So nakakarating sila sa kung saan-saang lugar. Nakakarating sila sa Amerika, minsan nakakarating pa sila ng ano ng Espanya, yung mga ganyan, malayo yung kanilang nararating. So yun ang gusto ni Ren Cyrus. Okay, si Prince Matthew naman. Tawag ka ni... Prince Matthew, ano yung gusto mo paglaki mo? Ano yan? Maging? Nakamute ka pa. Yan. Police. Maging pulis. Bakit po maging pulis ang gusto mo paglaki? Uhulihin ko po yung magnanakaw. Okay, huhulihin ang magnanakaw. Okay, tignan pa natin ang iba. Okay, nasaan si... sige, Leymari. Si Leymari nagtataas ng kamay. Okay, patingin nga ng sayo, Leymari. Ayan. Ano po yan, Leymari? Ano ang gusto mo paglaki mo? Leymari, naka-mute ka, Leymari. Anong gusto mo paglaki mo, Leymari? Yung mga para mahuli yung magnanakaw. Okay, gusto rin pala niyang maging pulis para mahuli ang mga magnanakaw. Okay. So paano kaya natin matutupad ang ating pangarap? Ano kaya yung dapat nating gawin? Habang kayo ay habang kayo ay bata pa at nasa grade 1 pa, ano ang kailangan niyong gawin para matupad ninyo ang inyong pangarap?
Mag-aral ng very good. Mag-aral ng mabuti. Ano pa? Kumain ng malusog o masustansyang pagkain para hindi kayo magkakasakit. Kasi sabi nga natin nung nakaraan, di ba? Kapag kayo ay naging sakitin, yung pangarap ninyo, hindi na ninyo matutupad. Okay po? Okay, so next po. Ayan. Nandyan din po sa module, punan daw po ang bawat patlang. Ako ay si, anong ilalagay nyo dito sa patlang na to? Ako ay si, anong ilalagay nyo dyan? Sige nga, anong ilalagay? Ako ay si pangalan. Very good. Ako ay blank taong gulang. Anong ilalagay natin dyan? Ilalagay ninyo ang inyong edad. At nasa anong baitang na kayo? Unang baitang. Okay. Pangarap kong maging isang, anong ilalagay nyo dyan? Ilalagay nyo dyan kung ano ang gusto ninyo sa inyong paglaki. Upang matupad ko ang aking pangarap, ako ay, ano daw ang gagawin nyo para matupad ang inyong pangarap? Ilalagay nyo rin po dyan. Yun. Okay, last 1 minute po tayo para dyan. Okay, tago ko muna yan. Next na po tayo. Ayan, so ito po. Paano daw natin makakamit ang ating mga pangarap? Ano ang kailangan mong gawin? Sabi niyo nga kanina, mag-aral ng mabuti. Okay? Pangalawa, kailangan maging malusog. Kasi kapag naging sakitin kayo, hindi na ninyo matutupad ang inyong mga pangarap. Pangatlo, tulungan si mommy at daddy. Paano yung teacher? Di naman ako naman ako makakapagtrabaho eh. Paano ko tutulungan si mommy at daddy? Tulungan ninyo sa mga gawaing bahay para kahit paano mabawasan yung gagawin ni mommy.
at saka ni Daddy. Okay, meron pa ba? Siyempre, kailangan ipag-pray natin mabuti yung ating pong pangarap na matupad. Kasi kapag di tayo tinulungan ng Diyos sa pangarap natin, hindi rin natin matutupad ang ating pangarap. Okay, so ito po. Tukuyin daw kung anong pangarap ang isinasaad sa bawat pangungusap, piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang bago ang bilang. So basahin muna natin yung mga pagpipilian. Okay, sabay na tayong magsagot ha para matapos na tayo. Okay, so unang pagpipilian, doktor. Anong page po yan? Okay, tignan niyo po sa dulo na po yan eh. Okay, nasa page 219. Okay, doktor, bumbero, pulis, guro, artista. Okay, sino kaya ang tinutukoy dito sa bawat bilang? Okay, number 1. Nais niyang gamutin ang mga may sakit balang araw. Sino kaya yun? O, pili kayo sa kahon. Next, number 2. Gusto niyang manghuli ng masasamang tao paglaki niya. O, sino kaya yun? Number 3. Balang araw ay tutulungan niya ang mga tao na maapula ang sunog. Ayan. Tutulong siya sa mga nasusunugan. Next, number 4. Sa kanyang paglaki ay nais niyang magturo ng mga bata. And number 5, nais niyang umarte at makita sa telebisyon balang araw. Okay, sige, sagutan na natin. Sino kaya yung number 1? Nais tumulong or gamutin ng mga may sakit? Sino yun? Nais niyang gamutin ang mga may sakit balang araw. Ano? Oh, sino kaya yun? Doktor. Very good. Okay, next, number 2. Gusto niyang manghuli ng masamang tao? Sino kaya yun? Police. Very good. Number 3. Balang araw daw, tutulungan niya ang mga tao na maapula yung sunog. Ano yun? Sino kaya yun? Bombero. Very good. Number 4. Paglaki daw niya, gusto niya magturo ng mga bata. Ay, guro or teacher. Next, number 5. Gusto niyang umarte at makita sa telebisyon balang araw. Sino? Artista. Okay. So yan po. Tignan natin. Okay, checkan niyo po ha. Okay, next. Lagyan daw ng check ang patlang kung nagpapahayag ng pagpapahalaga sa pangarap at X naman kung hindi. Ayan. Number 1, palaging pag-iensayo sa kakayahan. Okay, check o X kaya yan. Check o X. Check! Okay, check. Next na panonood ng paboritong palabas araw-araw. Check o X. Manonood araw-araw. Nakatulong kaya yan sa pangarap mo? X. Okay, next. Pagbabasa upang madagdagan pa ang kaalaman. Check o X. Pagbabasa. Check. Okay, next. Pakikinig sa lahat ng itinuturo ng nakatatanda upang mapaghusay pa ang kakayahan. Check o X. Check. And number 5, pagtulong sa oras pagtulog sa oras ng pag-aaral. Check o X. X. Imbis nag-aaral, natutulog. Tama kaya yun? Yan ay mali. Okay. Bilangin kung ilan ang inyong tamang sagot. Yan. Ilan ang iyong nakuhang marka? Taas na ang kamay ng naka-5. Taas ang kamay ng naka-5 kanina. Kamay mo. Okay.
O, si Lay Marie naka 5. Prince Gerald. Okay. Prince Matthew, John Sander, Mia. Okay, so ayan. Prince Cyrus, Prince J. Riel, Robs Alexis, Liam Eidler. Ayan, lahat kayo ay naka 5. Okay, so ito po para sa assignment. Nandyan din po yan sa module. Hanapin sa loob ng puzzle ang mga salitang may kaugnayan sa inyong pangarap at bilugan ito. Okay. Lorenzo, bilugo mo na. Puro. Wait lang po. Okay, so ang topic po natin para sa math ay identifying, reading, and writing ordinal numbers from first, second, third, up to 10th. Okay, so yan po ay nasa page 43. Ito po ha, module pa rin po ha, module pa din po. Wala po mag-unmute ha. Okay. So first po tayo, sagutan po muna natin yung nasa module. Okay. Okay, tingnan daw ang bawat bagay na nasa kahon. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng simbolo at katumbas na salitang ordinal. Okay, so since pretest pa lang naman po ito, so okay lang kahit ano yung score ng anak ninyo. Okay, so number 1, ibon. Saan daw makikita sa ang kahon nakalagay ang ibon? Teacher. Oh, ba kuling? Tawag ko na tawag. page 43. Okay, next number 2. Sa ang kahon nakalagay ang laso. Next, sa ang kahon nakalagay ang lobo. Number 4, sa ang kahon nakalagay ang orasan. And number 5, sa ang kahon nakalagay ang auto o kotse. Okay, next. Pagdugtungin ang mga simbolo ng bilang ng ordinal sa hanay A. Sa mga katumbas na salitang ordinal sa hanay B, gumamit daw ng linya. So, ipo-connect nyo lang. Asan kaya itong 6? Ano kaya yan? Ano yan? Liam, ano yan? Burahin mo nga yan. Dagdiyahin mo lang yung number, oh. Okay, so next po tayo. At the end of the lesson, you should be able to identify, read, and write ordinal numbers. First, second, third, up to 10th object in a given set from a given point of reference. Okay, so bilangin daw po ang prutas sa loob ng bawat kahon. Isulat ang mga bilang ng prutas. Isulat naman ang mga bilang sa loob ng parihaba ayon sa isinasaad na ayos. Okay. So, ilan po ang prutas dito po sa unang larawan? Ilan po ito? Ilan daw? 5. Very good. Okay.
Ilan naman daw po ito? Anong page po? Okay, yan ay 8. Page. Page 55 po. Okay, ito ay 8. 45, Mia. And then next is ilan? 3. Okay. So ngayon, ayusin daw natin ito ng pakaunti or decreasing. Ibig sabihin, pag decreasing, mula sa pinakamalaki, papunta sa pinakamababa. Okay, ano ang pinakamalaki sa bilang na ito? 5, 8, and 3. Ano ang pinakamalaki? 8. Ilan ang pinakamalaki? O, ano ang susunod? Ano ang malaki sa 5 at saka sa 3? Okay, 5. At syempre, ang pinakakaunti ay 3. Okay, so next naman tayo. Parami, ibig sabihin, mula sa konti, papunta sa marami. Okay. Ano ang pinakamaliit na numbers sa kanilang tatlo? 5, 8, at saka 3. 3. Very good. Sino ang susunod sa kanya dapat? Si 5. At syempre, ang panghuli ay si 8. Okay. So yan po. Yan ang napag-aralan natin noong nakaraan. Tama po ba? Pag-aayos ng numbers mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamalaki at pinakamalaki hanggang sa pinakakaunti. Okay, so ngayon pakinggan po natin ito. Kawalo, ikasyam, kawalo. Next, 9. Ikasyam. Ikasyam po ito. Cardinal numbers tell us how many or how much of something we have. For example, this bag has 10 cookies in it, like these. On the other hand, ordinal numbers tell us what position or place some things in. For instance, you might line up the 10 cookies to eat them one at a time. Here's the first cookie, here's the 10th and last cookie. Okay. So, kanina, kung napansin, ulitin ko po ha. Okay, kanina, so nung nag-send na po ako sa inyo ng link, pinilang ko po yung mga bata na nakakapasok po sa natin, sa online class. Wait po, stop sharing ko lang po muna. Please, Gerald, mute ka lang ha. Maingay po yung background mo eh. Okay, so kanina, ayan, pinakamaagang pumasok po sa ating online class. Tignan natin kung sino yung nasa una, pinakauna. Ayan. Okay, naman yan, hindi ko pinipindot. Okay, ayan.
Pangalawa, pangatlo. Ayan. Okay. So, yan po. Sila po yung 10 pinakamaaga sa ating po online class. Yung pumasok kanina. So, una po ay si Day Marie. Sumunod ay, pangalawa ay si Leonel Cabahit. Pangatlo ay si Liam Iverly. Pang-apat ay si Chanel Laberinto. Pang-5 ay si Robs Alexis. Pang-6 ay si Joe Louie. Pang-7 ay si Destiny Raya. Pang-8 ay si Princess Colleen. Pang-9 ay si Mark Nino Marikit. At pang-10 ay si Ian Wayne Monte Alto. Okay. Napansin niyo po yung pangalan natin? Okay, una natin munang tignan ha. Yung ating pong number. Okay, number muna tayo ha. Kapag sila ay nakalinya, ang nasa unahan o number 1 ay si Slay Marie. Siya yung una. Okay po. O sa English ay Una. first. First. Okay po. Nakuha nyo? Okay, next. Pangalawa, number 2, ibig sabihin, pangalawa, ayan, si Leonel Cabahit. Sa English, siya ay second. Okay po? Next. Pangatlo, number 3, o pangatlo, ay si Liam Ivler. O sa English siya ay third. Okay po. Next. Number 4, sa Tagalog ay pang-apat, ay si Chanel. O sa English ay fourth. Obserbahan niyo mabuti yung ginagawa ni teacher ha. And then 5 o pang-5. Pang-5 sa Tagalog ay si Robs Alexis. May F1 teacher. Matataas din. O sa English ay fifth. Okay. Next. Six o pang-6 ay si Joe Louie o sa English ay sixth. Next. 7 o pang-7 ay si Destiny Raya or sa English ay seventh. Sunod, 8, pang-8 ay si Princess Colleen o sa English ay 8. Sunod, 9 o sa Tagalog ay pang-9 si Mark Nino, sa English ay 9th. And panghuli, 10 o sa Tagalog ay pang-10 ay si Liam Wayne at sa English ay 10th. Okay po. Ang tawag natin sa mga salitang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th ay ordinal numbers. Ano daw ang tawag natin doon? Ulitin nyo nga po. Ordinal numbers. Kayo nga po.
Okay, ordinal numbers. Ano ibig sabihin ng ordinal numbers? Yan ay tumutukoy sa position o place. Okay po? Okay, ulitin natin ha. Bibilang tayo or sasabihin natin ang ordinal numbers. Okay, ready? First, kayo muna ha, sasabihin nyo. Okay, ready? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10. Okay, tignan po natin. Ano ang napansin niyo po dito? Ayan, at saka dito. Kapag 1, siya ay first o una. Okay po? Kapag 2, siya ay second o pangalawa. Kapag 3, siya ay third o pangatlo. 4, fourth o pang-apat. 5, fifth o panlima. 6, sixth o pang-anim. 7, seventh o pang-pito. 8, eighth o pang-walo. 9, ninth o pang-siyam. And 10, tenth o pang-sampu. Okay. Okay, so ngayon, tulungan daw po natin. Okay. So sabi po, sa pangkat sunflower daw, sa pamumuno daw ni Ginang Reyes, ay may 5 bata na nangunguna klase. Okay, sila daw ay sina. Wait, mag-mute po ulit ako ha. Okay. Sila daw ay sina Nena, Roy, Marlo, Rina at Lulu. Ang pangkalahatang marka ng bawat isa sa kanila ay ang mga sumusunod. Okay. Si Nena daw, 95. Si Roy, 93. Si Marlo, 90. Si Rina, 94. At si Lulu, 96. Okay, tulungan daw natin si Ginang Reyes sa pag-aayos ng pangalan ng mga bata. Mula sa may pinakamataas na marka hanggang sa may pinakamababa. Isulat daw sa loob ng kahon. Okay. Tignan muna natin sa kanilang mga pangalan. Sino sa kanila ang may pinakamataas na marka? Sige nga, sagutin nga po ako. Kung sino ang may pinakamataas na marka? Si Lulu. Okay, sige. Si Lulu ay susulat natin. Si Lulu. Who is the highest, ano? Okay, si Lulu ang may pinakamataas na marka. Okay, ano po ang marka ni Lulu? Ano ang marka? What is the grade of Lulu? Mia? 96. Very good. Next. Sino ang susunod kay Lulu? Pababa na tayo ha. Okay, si Nena. Ilan ang grade ni Nena? 95. 95. Okay, so who's next? Sino ang susunod kay Nena? Rina. Okay, si Rina. Na ang grade ay, ilan daw ang grade ni Nina? 94. 94. Very good. Next. Sino ang susunod kay Nena? Roy. Si Roy. Roy. Okay, ano ang grade ni Roy? 93. 93. At panghuli ay si Marlo na ang grade ay 90. Very good. Ayan. So, naibigay na natin. Natulungan na natin si
Ginang Reyes para ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga Jin, asan ka na naman? Okay, so ayan na. Ayos na natin at natulungan na natin si Ginang Reyes para maayos po natin ang Ayan o. grade o pagkakasunod-sunod ng mga grade ng kanyang mga Hindi naman estudyante. sulat Okay, eh. sino po maingay? Okay, so next tayo. Okay, so kanina nasagot na natin ang sino daw sa 5 bata ang may pinakamataas na marka? O nagkamit ng first o unang karangalan? Sino daw yon? Si Lulu. Okay, sino naman ang nagkamit ng third o ikatlong karangalan kanina? Nung tinignan natin, sino daw? Lulu, si Nena, tapos si... Roy. Si... Ito o... Rina. Si Rina. Siya ang third natin. Anong karangalan ang nakuha daw ni Roy? Pangilan kaya si Roy kanina? Lulu, Nena, Rina, Roy. Pangilan si Roy? Four. Okay, fourth o pang-apat. Okay, anong karangalan ang nakuha ni Marlo? Okay, si Marlo. Pangilan si Marlo kanina? Fifth. Pang-fifth o pang-lima si Marlo. Sino naman ang nasa second o ikalawang pwesto o pangalawang pwesto? Sino daw? Lulu. Sino yung sumunod sa kanya? Si Nena. Okay, very good. So ngayon, sabi natin kanina, ang ordinal na bilang ay nagsasabi ng posisyon o lugar ng isang bagay. Okay, so narito po yung mga larawan ng iba't ibang mga hayop. Kilalanin muna natin yung mga hayop, okay po? Okay, ano ang nasa unang larawan? Okay, so merong unggoy, merong leon, merong rabbit, may tiger, may aso, may giraffe, may sheep, may horse, may goat, at may peacock. Okay, so mula daw po sa kaliwa. Okay, sa kaliwa. Nasaan yung kaliwa niya? Okay. Mula daw sa kaliwa, ang una ay ang unggoy. Ayan. Ang ikalawa o pangalawa ay ang leon. Ang susunod, ang ikatlo ay ang kuneho. Ang ikaapat ay tigre. Ang ikalima ay aso. Ang ikaanim ay giraffe. Ang ikapito ay tupa. Ang ikawalo ay kabayo. Ang ikasyam ay kambing. At ang ikasampu ay pabo. Okay. Isulat sa patlang ang pangalan ng bawat hayop na nasa posisyon ng bawat bilang. Okay. So, ang gagawin niyo lang po, mula sa kaliwa. Dito. Okay. Anong hayop ang nasa ika-apat? Bibilang lang kayo. 1, 2, 3, 4. Ano yung hayop na nasa pang-apat o ika-apat? Okay, so yun po ang ilalagay ninyo dyan na sagot. Nahanap niyo po yung page niyan. Yan po ay nasa page 47. Okay naman ang imo. Ito mo naman pantay din sa mantin. Dito maliit lang, di ba? Okay, sunod. Ano ang hayop na nasa ikalawa o pangalawa? Kanya ba yung G? Ganyan? Maliit yung G, di ba? Hindi nakatungtong doon sa ano. Okay, sunod. Anong hayop ang nasa ikawalo o pangwalo?
Pwesto? Ito. Number 4. Anong hayop ang Hayop, nasa ilangin mo. ika-10 o pansampu? Kaya mo kung pangwalo yan? And Bilangin mo. number 5. Anong hayop ang nasa una na pwesto? Ito, ulo. O, isulat mo. Anong yan? Anong hayop yan? O, ilagay mo. Libagan mo ito. Dali-dali lang. Puro kasi ano. Okay, ready tayo? Sasagot mo. Okay, sagutan po natin. Ano daw yung hayop na nasa ika-4 o pang-4? Sagot nga kayo. And I? Tigre. Very good. Next. Anong hayop ang nasa ikalawa o pangalawa? Tayo. Lion o Tayo. lion o leon. Ayan. Next, ano yung pang hayop na pang-8? Ika-8. Tayo. Kabayo. Very good. Okay, next. Anong hayop ang pansampu? O ika-10? Pabo. And ang hayop na nasa una o first ay ang unggoy. Okay? So nakuha nyo kung paano nyo nagawa, kung paano nyo nalaman kung ano yung kanyang ordinal number. Binibilang nyo lamang po. Tama po? Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and then 10th. Okay po? Next. Okay, isilap daw ang katumbas na bilang ordinal. Ano daw po yung katumbas na bilang ng ikatlo? Ikatlo or pangatlo? Ano daw yan? Susulat mo siya sa ordinal number. Ayan, mas payapa ang buhay kapag tahimik. Isa marami tayong naririnig na kakaibang background. Okay, 1 minute po para tapusin yan. Okay, tapos na po.
Okay, sagutan po natin ha. Okay, kapag sinabi nating ikatlo, una, pangalawa, pangatlo, or ikatlo, anong number to? Third siya. Anong number to? Hindi third. No, pakinggan po yung tanong ko. Ang tanong ni teacher, anong number? Hindi po sinabi ni teacher, anong ordinal number? Anong number po ito? 3. 3, very good. Ikatlo o third. Okay po. Next. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Anong number Ano to? yung lima? Ano number yun? Okay. Ikalima. Number mo na number. Oh. 5. Ano number Ayan. five? Ayan. 5 o 5. fifth. Ayan. Okay, next. Una. Anong number to? Ano number yun? Una. 1. 1 o first. Opo. Next. Una, ikalawa. Okay, dalawa o number 2. Or the ordinal number ito ay second. Okay po. Next. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Apat. Ano number yun? 4. Ano number yun? Or sa ordinal number yan ay No, Jeremy. 4. Nakuha po. Okay, next naman. Isulat naman daw natin ang katumbas na salita ng bawat ordinal na bilang. Okay, ano yung 6? Yung Tagalog. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung 6? Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ika-anim. Very good. Yan ay ika-anim. Very good. Okay, next. Next. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ika-anim, ikapito, o ayan, ikapito. Ang sunod ay Anim, ayun. ikawalo. Oh, ito na. Sunod, ika-siyam or pansyam. At panghuli ay ika-sampu o pan-sampu. Po, Ito na tayo. okay, nakuha po. Okay, so After next. 10. What is this? Okay, so ito po, sagutan nyo na lang po yan dyan. Ito ay nagsasaad not ng gonna be shown, pagkakahit walo. posisyon na pagkakasunod-sunod 9, 10, ng mga bilang, bagay at tao at ginagamit sa pagbibigay karangalan ng mga mag-aaral, kalahok at iba pa upang pagkilala sa kanilang posisyon na nakamit sa nakarangalan ay tinatawag na, anong tawag natin doon? Ordinal number. Okay? So yan. Halimbawa daw po ang salitang una, ikalawa, ikalima at ikasampu ay mga halimbawa na ordinal numbers. Okay, so next tayo. Ibigay ang katumbas na salita ng bawat bilang ordinal na makikita sa bawat pangungusap. Okay. Katumbas daw po na salita. Okay, ito po. Ano ang katumbas na salita nito? Second place. O, second. Number 2. Ano yun? Katumbas na salita. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Ano tawag yun? Ikalawa. Very good. Yan ay ikalawa. Ikalawa. Okay, next. Dalawa. Prize. Ang natanggap. Ano yung First.
Fry. First, ika. Ano daw? Tawag yun. Una. Very good. Next. Una. 10th place ang magkapatid na Oh. Rosa sa 10th patimpalak place. sa kantahan. 10th place, Sampu. ika-10 o pan-10. Very good. Next, ang batang si Ana, ika-5th sa kanyang pagtatapos sa Lima. area. 5th o Lima. ika-5. Very good. Nanalo bilang third runner si Ate Fes. Third. Yeah. Ano yun? Basta makinig ka lang. Tignan mo lang sila. Ikatlo or pangatlo. Okay po, nakuha. Okay, so ito po, sagutan po natin ngayon, pero wag niyo po ipapakita yung inyong dahil checkan ko na lang po yan pag naibalik po yung module. Okay, isulat ang katumbas na bilang, ordinal ng mga larawan, simula sa kaliwa. Simula sa kaliwa po tayo mag-i-start ha. Okay, so isusulat niyo lang po yung ordinal number nila. Okay, so dito tayo. Next, kulayan ng hugis na isinasaad ng bawat ordinal na bilang. Okay, ika-4. So, alin dyan ang kukulayan nyo? Pag sinabi nating ika-4 o pang-4 ng part, alin dyan ang kukulayan? Okay, sagutan ko. Nasa module, page 52. 10. No, ika-4. What is the ano? Fourth. 4. Oh, yes. Tandaan po, isa lang yung kukulayan ha. Halimbawa, sige, mag-sample po tayo. Mag-sample po tayo ng isa. Okay, di ba po sabi dito ika-4? So yung pang-ilan po yung kukulayan natin? Pang-4. So 1, 2, 3, 4. So ito po yung kukulayan natin. Nakuha po? Yan. Okay po. So yan. Yan po yung gagawin. And then next, ika-7. Bilang lang po. Na, ikalawa, ikatlo, hanggang sa ika-7. Yun po yung kukulayan. Okay po. So gawin po natin. Wait. Ano pa? Makita. Nasa page 51 po ng module. Next. Ikalawa. Ikalawa. Kulayan niya ikalawa. Ano ba? Dito mo yung kulay. Hindi makita. Hindi makita, oh. Diyan ka na. Sulatin mo to. Pang ilan yung baboy? Pang-una. Sulat. Ano? Ano to? To. Ha? O, pinapalamig ko talaga yun. Kasi lalagyan ng breading. Katlo. Which part do you follow it? You follow that. 4. Katlo, what is that? Katlo. First, second, third. Yeah. Third. What? Third here. There. Sampu. Sampu. Count something in. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Over. You 10. 20. Over. Where's number 10? Where's the 10? Oh, there. Second is ika-7. Count again. Count. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, No. 11. No. Mia, ikapito is 7th. Count again. No. No. Ha? Ha? Ano pa usap? Hindi mo Okay na? Basta This one. pag nagpauso ka, hindi ka pwedeng magbasa. Ako marami akong gagawin. Marami akong gagawin. Hindi akong story. Teacher, tapos na po. Okay po, sige po. Okay, sige po. Checkan po natin. Sagutan po natin. Nakatapos na po ba lahat? Okay, sige. Hindi na lang po muna natin sasagutan. Tapusin ko muna yan. Para checkan po na lang po pag nakuha ko po ulit yung ating module. Okay, so ito po. Ayan, ito po para sa assignment. Sundan lang po yung arrow mga bata ha. Okay, tignan nyo po. Una. Ayan, una. Tapos may arrow. Ano yung nawawala? Dito nyo po ilalagay. Una. Kalawa. Sundan ulit ng arrow. Ayan, ikatlo. Tapos yung arrow ulit. Ano yung nawawala? Isusulat nyo dito. Ayan, hanggang sa pababa. Hanggang sa makarating kayo, sundan nyo lang po yung arrow. Okay po? Para hindi kayo magkamali ng sagot. Intindihan po? Okay, so yan lamang po para sa araw na ito. Ayan, ito din po sasagutan. Okay, so yun lamang po para sa araw nito. Thank you. And mga bata, ano ang gagawin niyo sa bahay? Bye-bye. Bye-bye po. Okay.